Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto at kalahati makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happening? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. At syempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radio Pilipinas 1, 738 kHz, sa inyong mga radyo sa AM band. At sa bayan po tayo napapanood sa ating FB live streaming ng RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radio Pilipinas World Service, at napapakinggan o napapanood din tayo sa ating FB page ng Radio Pilipinas World Service. Ako po si Ben Blones. Ngayong umaga, marami pa rin po tayong pag-uusapan. At una na dito ang tungkol sa kidney, no? Tungkol sa ating mga kidney. Kasi ngayon po, medyo dumadami na rin, yung tinatawag nilang chronic kidney disease dito sa ating bansa. Kung di tayo nagkakamali, approximately mga 2.3 million na mga Pilipino ang apektado nito. Kaya pag-uusapan natin paano ba maging donor at gaano na ang yung ating mga transplant centers dito sa Pilipinas. Sa ikalawang bahagi naman, pag-uusapan naman natin, itong tungkol sa e-bike na hindi na pwedeng dumaan sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Yan po ang ating mga pag-uusapan ngayong umaga. At ready na sa ating, sa ating Zoom, ang ating unang guest sa ating program. At tulad ng sinabi natin, pag-uusapan natin ang tungkol dito sa pagiging donor. Paano maging donor? Meron ba tayong mga donor sa halos mahigit sa 2 milyong mga Pilipino na apektado nitong tinatawag natin na chronic kidney disease o CDK. At nasa Zoom na natin ngayon ang Chief Transplant Coordinator, National Kidney and Transplant Institute, NKTI, si Mr. Peter Paul M. Plegaria. Sir Peter, magandang umaga po. Good morning, Miss Ben. Ayun. At sabi natin nga kanina, Sir Peter, dumadami yung nagkakaproblema ngayon sa kidney na ating mga kababayan. Yeah. Base dun sa nakita natin, parang approximately ang affected ay mga 2.3 million na mga Pilipino. So, dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, bakit ba tayo nagkakaroon nitong chronic kidney disease, Sir Peter? Kaya po ang mga Pilipino po kasi ngayon is mahilig na ngayon sa fast food, and we're the generation po talaga na yan na puro tayo
preservative. So kaya po talaga ngayon pinapaiting namin yung promotion namin ng renal kidney disease po para po mapangalagaan po ang kidneys natin dahil po dito sa mga laganap na pagkain natin ngayon po. Aha. So, yung mga fast food at saka yung maraming Fast food preservatives, po, opo. ito yung mga unang-unang nagiging dahilan. Ano? Ito kasi yung malimit na Yes, ngayon po. na kainin ng ating mga kabataan. So, ibig sabihin, yung 2.3 million na yun talaga ang datos natin, Sir Peter? Yes po, according po sa estimator po natin dito sa Pilipinas. Okay. Tapos, gusto nating malaman, may mga transplant centers, gaano karami yung mga transplant centers natin dito sa Pilipinas? Kasi kung halimbawa magkaroon ka na nga ng ganitong sakit, tama ba o okay lang doon sa 2.3 million na dapat na magkaroon halimbawa ng ganitong transplant? Yes po, kasi ang goal po talaga ng ating government po is makapacitate po ang ating mga DOH hospitals po to be a transplant centers din po kasi we only have 38 transplant centers po in the Philippines and 11 of them is government hospitals po and the others po are privates na po. So, meron pa rin po kasi tayong mga regions dito sa Pilipinas na wala pa rin po talagang transplant center. So, the DOH and the NKTI po is training the doctors, nurses, and staff po of the DOH hospitals po to capacitate them po to be a renal center din po. Mhm. So, ibig sabihin, ngayon, sabi natin, Sir Peter, 38, meron tayong 38, tama ba, na transplant Yes, centers. So, mga gaano karami pa ang dapat natin magkaroon para talagang maserbisyuhan yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng ganitong klase ng sakit? I think mas maganda po is more than 50 transplant centers po nationwide and every region po talaga is magkaroon po ng transplant center so that our fellow Filipino po is hindi na po sila kailangan pumunta po dito sa NKTI or sa other facilities po to have a transplant po kasi meron po tayong mga like sa Zamboanga po we don't have a transplant center po doon pero yun nga po pumunta pa po dito sa NKTI para po magpa-transplant po. Oo, yun na nga eh. Yun ang medyo mahirap doon. Bago dun sa iba pa nating tanong, kasi di ba meron naman tayo talagang batas sa organ donation, Sir Peter. So, nabalitaan natin na meron kayong mga gustong ibaguhin, i-amyenda dito sa batas na ito? Ngayon po kasi ang batas po natin ngayon sa organ donation is the RA 7170 po RA 7170 po or the Organ Donation Act of 1991 po. So this act po is specified po na pwede pong donate ng organs ang isang Pilipino once po na sila ay ma-declare na brain dead po ng mga physicians po, lalo na sa ating mga partner hospitals po. Okay. So, kailangan dead na, brain dead, at saka talagang... Yes. Pero kasi 'di ba, Sir Peter, meron din mga buhay 'di ba? May mga living donors din tayo na tinatawag. So we have living donors po. So we have the living related patient donors po. Ibig sabihin po ito po yung mga kamag-anak po, magulang, anak, pinsan po na gusto pong mag-donate sa kanilang mga kaanak. And meron din po tayong living non-related donors. Ibig sabihin po nito is yung may emotional attachments po tayo dun sa persons po. Ibig sabihin po ito po yung mga kaibigan natin, mga employer natin na gusto mag-donate sa atin. Yun po yung mga pwede po mag-donate sa atin. Okay. So lahat pero doon ba sa hindi, syempre talagang hindi naman talaga dapat binibili, 'di ba? Dapat talaga sige, paliwanag mo nga 'yan, Sir Peter. Yes po, ang organ donation po is very altruistic act po. Ibig sabihin po ito po kusang loob po na pagbibigay po sa atin na pagbibigay ng organs natin sa ating kapwa. So talaga po kung pinagbabawal po ang pagbebenta ng organs sa Pilipinas po. So talagang kami po dito po sa NKTI, meron po kaming and other transplant facilities po, meron po kaming Hospital Ethics Committee po na nagche-check po kung talaga pong talaga pong yung donor natin is eligible po for organ donation and kusang loob po sila na nagdo-donate po.
Ayun. So talagang dapat hindi binibenta at hindi rin Yes, binibili. Gaano ka successful, Sir Peter? May datos ba tayo yung mga success rate nung ating parang ano, yung survival rate ng isang pasyente na nag-undergo ng transplant? Ay, sa data ko po ay teka lang po, kasi wala So po ako kahit ngayong estimate data. lang, kahit Ayun po. estimate lang, more or Estimated po, less. more or less is nasa 90% po Aha. ng survival rates po ng ating mga transplant po. Oh. So, mga patient naman po natin na nata-transplant is sila po yung mga kailangan po kasi nilang uminom ng mga anti-rejection meds. So, kailangan po talaga is gagawin po natin yung tamang pag-inom at saka yung oras po talaga pong specific, and tuloy-tuloy pa rin po ang check-up kasi once po na hindi po tayo uminom ng gamot na iyon po is pwede pong i-reject ng ating katawan yung organs po natin transplant po sa atin. Mhm. So ngayon ba, Sir Peter, kasi nabalitaan din natin sa isang press con na parang narinig natin na meron ba tayong kakulangan ng donor, mga kidney donor sa Pilipinas? Yes po. Meron po talaga, ma'am, kasi meron po kasi tayong mga pasyente na wala po silang compatible na kamag-anak or kaibigan po na pwede mag-donate sa kanila. So, nagpapalista po sila sa waiting list natin, na ang waiting list po natin is inaalagaan po ng ating Philippine Network for Organ Sharing ng DOH po. So, nag-enroll po sila sa amin and then pinapasa po namin sa DOH. So, sa data po namin, we have 281 po na nag-iintay po for kidney transplant. Sa liver transplant naman po, we have 13 patients po na nag-iintay. And sa for the lung transplant, we have 3 po na nakalista sa waiting list natin. So, yun po yung mga gusto natin tulungan. Kaya po pinapaiting po natin ng organ donation program po natin dito para po ma-open po yung minds ng bawat Pilipino po na pwede po natin makatulong in the near future po sa ating mga kababayan po. Okay, naku, 281, medyo marami-rami pa yun, Tsaka number 1 Opo, talaga na nangangailangan ng kidney, Kidney ang pinakamarami na pangangailangan. Tapos, liver, tama ba? Yes po, liver po and the lungs po. And lungs. So, Oo. last February po is nag-launch nga po tayo ng lung transplant program with our president po. So, kaya po tinutulungan din natin ang ating kapitbahay po, ang Lung Center of the Philippines, with this program po. So, paano ba maging donor nitong mga organ na to? Parang organ donor? You can simply register po. So, may card po kami na pinapamigay. So, this card po, kung nakikita po ba sa camera? Ayan, So, oo. Ayan. Ayan. So, Okay. we have the card po. So, ito pong card na ito is pinapamigay po namin ito, and then we have po the FB page po sa Hope and KTI po, FB page po namin. You can scan the QR code po to register po as organ donor po. So, ito, ang organ donor card naman po natin is a pledge lang po na kung sakali po dumating ang panahon na tayo po ay makatulong sa ating kapwa, is hindi na po tayo mahirapan na magpa-consent po for our family po na pumayag po sila for organ donation, kasi po we ask consent pa rin po sa mga legal next of kin po, ibig sabihin po sa mga kamag-anak po nila to donate their organs po. So once po kasi na may ma-identify kami sa mga hospitals po na pinupuntahan namin, or may i-refer po sila na patient na brain death, we ask the consent po ng family po for organ donation. So sino pwedeng maging qualified in terms of yung siguro sa kanilang physical na sa kanilang Yes. kalusugan? Syempre po, ang gusto po nating donor is healthy po. Kasi some of our cases naman po talaga na nagiging organ donor is yung mga trauma cases po. Ibig sabihin po yung mga na-aksidente, or yung mga, minsan talaga uso na ngayon yung stroke in the young. Ibig sabihin po, bata pa lang po na stroke na po. So, yun po yung yung mga cases natin ngayon po na nagdo-donate sa atin ng organs. Kinakausap natin yung pamilya for organ donation. So, paano yung process? Halimbawa, may donor, tapos gusto nilang mag-donate, halimbawa doon sa kaibigan o sa kamag-anak nila. Paano yung nagiging proseso nun? Bali po, the hospital po is
referring to as a HOPE po sa Human Organ Preservation Effort na meron po silang pasyente na possible brain death po. So kami po, once po na ma-alert po kami, pumupunta po kami sa hospital na yon, and then ina-assess po namin yung pasyente for his or her potentiality po as organ donor. So we do series of tests po. Kinakausap po namin yung doctor to kung talagang brain death na po yung pasyente. So may assessment po kaming ginagawa po, and then the doctor po sa hospital na yun is ide-declare, once po na ma-qualify po, is ide-declare po na brain death yung patient. So kami po, once po na ma-declare na po yung patient na brain death, kakausapin po namin yung pamilya ng donor po or possible donor natin kung papayag po sila for organ donation. So ayun po yung nagiging process natin. And once po na mag-consent naman po sila, hindi naman po agad-agaran kinukuha po yung organs. Yung mga kinukuha na po namin ng mga test po yung donor po para po at least malaman po natin na healthy po yung ating donor. At quality organs po yung maita-transplant natin sa ating mga patients po. So ito yung sa mga living, ano? Yung mga Disease po. Sa Disease disease donor. na. Okay. Opo. Sige, so sa ngayon, Sir Peter, medyo mahal siguro, no, yung kidney transplant dito sa Pilipinas. Mga magkano ang ang kidney transplant na ito? Tsaka covered ba siya nung ating PhilHealth? Yes po. So the kidney transplant po is estimated cost po is 1.5 to 1.7 million po dito po. So pero po mayroon nga po kino-cover si PhilHealth na 600,000 po na sa PhilHealth po once po na mag-qualified po sila for PhilHealth Z package po natin. Okay. So magkano kaya yung medyo na doon, nababawas? 600,000 po. 600,000. Ayun. Yes. So kunwari, kung from 1.2, 600,000 na yung mababawas. Yes po. Opo. Ayun, okay. So ano yun? Ganun lahat ang rate o may mga na... Depende po yun. Depende Depende po yun sa mga doctors po kung ano yung po nila. Sa yung pupuntahan na ospital o transplant centers, Yes, po. Sir Peter, paano yun? Sabi mo kanina may mga lugar talaga na wala talagang mga ganyan na transplant centers. Ano yung basically ginagawa nila kung sakaling may gano'n na pangangailangan? The patients po, lalo po sa mga living donors natin, is talaga pong pumupunta pa dito sa NKTI para po magpa-work up po and then lista po sa amin sa transplant. So dito pa po talaga ginagawa ang transplant. So imagine po kung taga ibang probinsya pa po, kailangan pa po nilang mag-airplane para po pumunta sa NKTI for their check-up po, and then sa work-up po nila, processing of documents po, and then pupunta po sila dito, magi-stay po sila dito for a long time para po ma-transplant po sila. Imagine po yung cost lalo po na dinudulot sa kanila. Syempre mag-rent po sila ng bahay dito para po dito po magstay para po tuloy-tuloy ang proseso po nila. So kaya po ini-encourage po natin yung mga DOH hospitals natin na talagang makapacitate po sila na maging transplant centers po para po hindi na po kailangan pumunta ng ibang Pilipino dito sa NKTI para po matransplant. Ayun. So ano naman ang sabi ng Department of Health, Sir Peter? Ayun nga po, nakikipagtulungan naman po sa atin ang Department of Health. So, yung mandates po nila sa mga DOH hospitals po is nagpapadala po sila dito sa NKTI po ng mga doctors, nurses po, and other staff po to train po for the kidney transplant po. And marami na rin po tayo natulungan na mga DOH hospital po na naging transplant center na rin po. Ayun nga, yun bang kasi halimbawa kung hindi ka pa nagta-transplant, kunwari dialysis lang, covered din ba yan ng PhilHealth? Magkano? Yes po. Yes po, may kino-cover po ang PhilHealth Z package, PhilHealth po sa ating mga nagda-dialysis po. So, I'm not sure lang po sa rates po talaga sa PhilHealth po sa dialysis kasi more on the transplant po ako eh. So, pero may kino-cover po sa kanila na ilang sessions po. Okay. Ilang sessions po ng dialysis po na gagamit po nila for their dialysis po. Okay. So, dun sa pakikipag-usap ninyo sa mga mambabatas natin sa Kongreso, nasaan na ito ngayon, Sir Peter?
Yun nga po, we encourage po our Congress sana po maipasa na po itong ating mga amendments sa law po natin para po matulungan din po kami ng batas po natin na ma-implement po ang Organ Donation Act po natin. So we have ang pinapropose po namin is the opt-in. Ibig sabihin po, every Pilipinas po will be required to register as organ donor kung gusto po nila. And then kung ayaw naman po nila is pwede sasabihin din po nila yung yung pag-against po nila sa organ donation. Yun nga lang po, in case po na magkaroon po sila ng sakit sa CKD po, is malilist priority sila doon sa ating listahan and mapoprioritize po yung mga Pilipino po na nag-register for organ donation. Kasi po yung act of generosity po natin ngayon pa lang is gusto po nilang mag-donate, ayun po yung binibigay nating sa kanila in return po. Ayun. So, isa yon sa mga gusto ninyong i-amend. Ano pa, Yes bukod po. doon, meron pa ba mga importante? Ayun po, and then ma-strengthen din po yung ating renal care dito. So we want po na lahat po ng nagdadialysis natin sa Pilipinas po is magkaroon po ng chance for transplant po. So kasi not all na nagdadialysis patient natin hindi po alam na pwede po silang mag-enroll if wala po silang donor. So ayun po yung okay. ginagawa po namin na Okay. So, pwede silang mag-enroll. Opo. Ayun. Okay. So, ngayon, paano natin pinalalakas? Kasi ako nga, hindi ko masyado alam din, yung mga nitty-gritty o yung mga detalye, di ba? Kung paano ka maging donor, paano ka magpapalista, o ano itong organ transplant na ito. So, paano natin pinalalakas yung campaign natin, Sir Peter? Bali ma'am, kami po is lumalapit po kami every barangays na po dito sa actually NCR pa lang po yung napupuntahan namin kasi ayun lang po yung kaya pa lang po namin, and some of nearby provinces po lumalapit kami sa barangays, sa mga school, and nakikipag-partners po kami sa mga government and private agencies po to have an advocacy about regarding organ donation and transplantation po, so that we can disseminate the information about organ donation. And ngayon po nakipag-partner po kami sa PIA po, so that matulungan din po kami sa advocacy nito. So, halimbawang na doon sa batas ba, kasi 'di ba illegal 'yung nagbebenta. Ano ang nagiging penalty kung halimbawa kaparusahan kung sakaling malaman na bumili or nagbenta? Panghabang buhay po ng pagkakulong po ang penalty po sa ganyan po. Patunayan po. Okay. Tapos kasi 'di ba Sir Peter, meron din tayong mga nababalitaan ng mga ganyan, yung mga illegal na proseso, tapos nagbenta ng kanilang kidney na hindi dumaan sa tamang proseso, 'di ba? Anong mangyayari for example kung yung isang kidney mo ay wala na? Once po na nag-donate ka po ng organ, so we make sure po the donor is very healthy po. So ibig sabihin po na may capacity po na kahit po isang kidney lang po yung nasa kanya is mabuhay pa rin po siya ng normal. So ayun nga po, sabi po ni Dr. Liquete nga po, our executive director, kaya po daw tayo binibigyan ng Diyos ng dalawang kidney is para po i-share natin sa iba, lalo na sa may sakit po. So okay. meron po kami talagang mga naka-transplant na talagang nakakabalik naman po sa normal na activities nila po. So hindi totoo, kumbaga myth yung sinasabi nila na pag isa na lang yung kidney mo. Kasi minsan 'di ba, ganun yung isip ng mga tao, kaya natatakot din sila na mag-donate. Kaya natin na itanong para marinig ng mga tao, 'di ba, na hindi totoo yung ganon. So pwede namang alagaan. Yes po. Okay. Basta po healthy lifestyle lang po tayo, and then kumakain tayo ng tama, and alagaan po talaga natin yung kidneys natin. So kahit po isa po yung kidney natin is makakabalik po tayo sa normal nating mga activities po. Oo, kaya And then in case naman po ma'am na mag-failed po, kuyari po naging organ donor kayo, and then mag-failed po yung organs nyo, yun nga po, pina-priority po namin, lalo po ang ating DOH, priority po natin sila sa listahan po. Yung mga previous donors natin na nagkaroon din ng sakit sa bato po. So,
pag nagpalista po sila, priority po sila na mabigyan po ng allocation for organ po. Ayun, so ganun. Kanina sinabi mo, Sir Peter, bago tayo magpaalam, sinabi mo kasi na 90% yung success na rate ng mga transplant natin. Pero ano naman usually yung nagiging dahilan para hindi maging successful yung transplant? Mostly po talaga is sa compliance sa pag-inom ng mga ng mga anti-rejection meds po. So ayun po yung nagiging problem kasi minsan po kala nila okay na sila, and then yung iba nagbabakasyon, and then the anti-rejection meds po is hindi pala available do sa ibang bansa na yon. So minsan hindi na rin nako-comply yung pag-inom ng gamot po. So talaga yung compliance po natin sa pag-inom ng anti-rejection med is very important po. Ayun. Pag po na-transplant. Okay, so yun yung mga nagiging dahilan pala, kaya minsan hindi Opo. nagiging successful. Okay, so naku, sana talagang magkaroon na ng pag-amyenda yung ating batas diyan sa Yes. Organ Donation Act na yan, kasi para dumadami na pala talaga yung mga nagkakaroon, lalo na dito sa kidney, yung chronic Yes. kidney disease na yan. Disease. Medyo dumadami na talaga kasi nung mga panahon namin parang hindi naman ganun karami. Yung Yes, ganun nga po sakit. Actually, yung mga ang tagal ng lifespan ng mga natin, yung mga lolo't lola natin, mga parents natin talaga. Ngayon, ang lifespan ngayon is pabata ng pabata ang Oo ano nga natin. nakakalungkot. Nagkakasakit. Kasi minsan nasa Oo. 30s ka pa lang. Ano ka na, 'di ba? Meron ka ng mga ganitong nararamdaman. Kaya parang medyo Opo. nakakalungkot. Anyway, Sir Peter, thank you sa iyong oras ha. Alam ko medyo nagpapahinga ka ngayong araw na Sabado, pero maraming salamat sa pagsama mo sa Thank you ating very program. much. Pero baka meron ka pang gustong banggitin doon sa ating mga nakikinig, at saka yung mga gusto maging organ donor. Yes po, magandang umaga po sa inyo. So nananawagan po ako sa inyo, sa aking mga kapwa Pilipino po, na sana po is tulungan niyo po kami sa programang ito, and mag-register po tayo sa ating registry po sa organ donor card po natin, so that po in the near future po, kung ano man po ang mangyari at dumating po tayo sa pagkakataon na tayo po yung makakatulong sa ating kapwa Pilipino po, is magawa po natin, at ito po ay isang kabayanihan po na pwede nating itulong sa ating mga kababayan po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Peter. Maraming salamat po, Apo. sir. Ayan, si Sir Peter Paul M. Plegaria, RN, Chief Transplant Coordinator ng NKTI. Maraming salamat. Ayan, ako dun sa mga gustong tumulong, nabanggit na ni Sir Peter kanina kung paano kayo pwedeng maging organ donor. Anyways, ikalawang bahagi naman po na ating programa. Nako, eto medyo pinag-uusapan po ngayon yung issue ng Metro Manila Development Authority o MMDA, yung tungkol dito sa e-trikes na hindi na pwedeng padaanin sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Pero magbabalik po tayo pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. Personal na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natupad ang kanilang usapan ni Crown Prince Mohammed bin Salman hinggil sa pagbibigay ng insurance claims sa mga OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015. Patuloy na ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding pagsisikap ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Migrant Workers, na pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng OFWs sa buong mundo. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank Indemnity Check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan ngayong pong araw na ito ng Sabado. Samantala, bago tayo dumako sa ikalawang guest natin sa araw na ito, magtungo muna tayo sa... alamin natin yung detalye kaugnay sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Panabangan Sikasanyangan o Peace Offering Ceremony sa bayan ng Sumisip sa Basilan. Narito po ang pag-uulat ng ating kasama na si Alvin Baltazar. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes, magandang umaga, Ben. Supposed to be alas 9 yung pagsisimula ng programa doon sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan ay kaugnay nga ng Panabangan Sikasanyangan. Ito yung Peace Offering Ceremony. At gaganapin dyan sa Kasangyangan Peace Monument sa Mahatalang Municipality of Sumisip. At yan ay nasa lalawigan ng Basilan. Hindi natin alam, Ben, kung sa mga oras na ito nagsisimula na, pero malaki yung posibilidad na nagsisimula na yung programang ito. At dahil lang, medyo nagkakaroon tayo ng mahirap na pagkakontak doon sa ating mga kasamahan kila Kuya Justin saka kay Shera Bless Eboyan na nandun na rin sa site. Kaya base doon sa mga nakukuha nating impormasyon na Ben, bahagi ng programa sa dadalawang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung pagsusuko ng ilang mga armas bilang bahagi nitong Peace Offering Ceremony. At sa numero na ating nakalap na mga isusukong mga armas, itong mga loose firearms na ito, ito yung mga high-powered, aabot ito sa 300 at 11 high-powered firearms, habang yung nasa kategoryang low-powered firearms naman ay nasa 239. So all in all, ito ay nasa 550, the small o yung mga light at saka yung mga high-powered firearms na isusuko bilang bahagi dito sa dadalawang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang isa sa mga nangunguna dito ay yung 101st Infantry Brigade at yan ay bahagi pa rin ng itinataguyod na programa ng pamahalaan na Small Arms and Light Weapons Management Program. Magbabalik tayo mamaya, Ben, as soon as makakuha pa tayo ng ilang mga impormasyon kaugnay nitong pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
sa Parabangan C, Kasandyangan Peace Offering Ceremony na ginaganap dyan sa may lalawigan ng Basilan. Alvin Baltosar, Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, balik tayo. Maraming salamat, Alvin. Balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Nasa second half na po tayo ng ating programa. Ready na via Zoom, Via Zoom, yung ating mga panauhin, ang co-founder at co-owner Pop Cycle E-Bike Center, si Mr. Angelo Lacson. At kasama si Janarda Ladjong ng Manila Bike Commuter. Ayun, yung ay mga bagets pala yung ating mga guest ngayon. Talagang pagka mga bikers siguro talaga ito. Ayun. So, tatanungin natin itong si Sir Angelo at si Sir Janardan. Tama ba yung aking pronunciation? Kasi Yes po. nabasa Correct. ko bago Yes, tayo mag-usap ngayon, medyo nakapagbasa ako. Ang Netherlands pala ay yung tinatawag nila na cycling nation dahil mas marami pa yung kanilang bisikleta dyan, kesa doon sa kanilang mga citizens. Ewan ko lang kung tama yun. Ako nabasa nila Angelo nila Sir Angelo. Kasi nung 1970s, dahil medyo masikip na din daw yung daan dun sa kanilang lugar, dahil sa dami ng mga sasakyan, ito yung isa sa mga ginawa nila. Talagang pinagtuunan nila ng pansin na magkaroon ng magandang daan para sa kanilang mga bike, At saka dumami din yung mga bike manufacturing sales nila. So, nag-contribute din ito ng maganda sa kanilang economy. Nabanggit ko lang kasi sana, kaya ng ating bansa iyon ng Pilipinas. Kasi ang pag-uusapan naman natin ngayon, itong nangyaring resolusyon na ginawa ng Metro Manila Council, yung sa pagbaban ng e-bikes dito sa mga national roads dito sa Metro Manila. Siyempre, ang una-unang tatanungin natin, ano yung reaction ng ating mga guest ngayon, dito sa pagbabawal sa mga e-bikes sa mga pangunahing kalsada natin dito sa Metro Manila? Sir Angelo? Yes, actually, a lot of Filipinos, nung lumabas yung news, medyo hilaw kasi yung announcement. So, nilabas nila yung news without proper details, without complete details. So maraming nalilito kasi naka-generalize into one term e-bikes yung announcement. So Okay. more of ban po ang e-bikes. So ang dami nagtatanong, naka-e-bike ako, pwede pa ba yung sa akin? Kasi hindi nila nilinaw what kind of e-bike. So there's 100 different types po that we can name. Ano klaseng e-bike yan. So ang ginawa po kasi ng MMDA and MMC nung in-announce nila, talagang tinawag lang nilang e-bike. So, we're waiting na ma-announce yung proper classifications. Oh, so ano-ano ba? And syempre, maraming dismayado kasi maraming talagang this is their everyday tool. This is na-realize nga nila na ito na yung alternatibo nila pang araw-araw. Maraming kahit may kotse sila, pinipiling mag-e-bike, mag-e-scooter, mag-e-trike dahil mas convenient, mas cost-efficient, time-efficient. Just the overall quality ng araw-araw nilang buhay nag-improve dahil dito ayaw na mag-kotse ulit. Ngayon, imbis na akala siguro ng MMDA and MMC makakatulong ito sa traffic, but in reality, actually, if you really look into the facts, a lot of people will resort to cars and maraming talagang iniwan na yung kotse nila and went for this alternative mode of transportation. Babalik ngayon sila sa mga kotse nila. So, madadagdagan lang yung traffic ulit. Okay. Oo, kasi ito nga yung isa din sa mga, lalo na yung mga health buff, sabi nila makakatulong din ito, bukod sa ating environment, makakatulong din ito sa ating kalusugan, Pero yung binanggit mo kanina, Sir Angelo, so maraming mga tipo pala, klase ng e-bikes. So, gaano karami at saka ano yung mga ito? Yes po. So, I can name a few. So,
Sa e-bikes kasi meron tayong pedal-assisted bicycles. Okay. Pedal-assisted bicycles, they look like the traditional bicycles that we see, yung mga nakikita nating manual bicycles, mountain bike, gravel bike, folding bike. So, merong mga electric-assisted bicycles na ganun pa rin ang itsura, ganun yung size, ganun yung anatomy niya, ganun yung forma niya, kumbaga. Pero ang difference lang nito, pag pinajack mo, may electric assist na technology. Yes. So kahit pa paahon yung kalsada, kahit 30 kilometers away yung bahay mo sa opisina mo, may nag-a-assist sa yung technology sa bisikleta mo na hindi ka pawis pagdating sa office. Yung energy mo pagdating sa trabaho, hindi na ubos during sa biyahe mo, di ba? So pagdating mo sa opisina, may energy ka pa rin for work. And ang importante, and talagang sinishare ng mga gumagamit nito, may oras sila para sa pamilya nila, para sa sarili nila. So doon nga actually, ang positive na nangyari dito sa news na to, naglabasan yung mga kwento ng mga tao kung paano nakatulong sa kanila itong mga e-bike. So madaming nag-share na dati nakakauwi ako after 3 hours pa ng trabaho ko. Ngayon after 40 minutes, 30 minutes, nasa bahay na ako. They get to see their children. They get to spend time with their family. So they get to do other things for themselves dahil sa mga alternative modes of transportation na ito. So this is not just a traffic issue, you know, yung quality of life ng mga tao. Nakasalalay sa mga proposal na ito. So sana mapag-isipan maigi bago i-implement ito. Sir Angelo o Sir Jonardan, kasi ang sabi ng dun sa resolution na yon, parang sinasabi yata ng MMDA kasi na maraming aksidente ang nangyayari dito sa mga ganito, no, na mga sasakyan. So ano ang masasabi mo doon? Yes, very siya. MMDA chose a specific narrative para palabasin nila na e-bikes at saka e-trikes yung delikado sa daan. Pero kung titignan nila yung road crash data nila, yearly, sobrang taas ng road crash na ang involved kotse tsaka motor. So bakit kahit na yung apang araw-araw nilang data, yung reports nila sa Facebook, palaging kotse ang involved tsaka palaging motor. So bakit sila nagpipinpoint dun sa e-trikes tsaka e-bikes? Kung road safety ang usapan. Ang layo ng difference, nasa single-digit percentage lang ang e-bikes, tas pinagsama-sama pa nila yon, e-bike, e-trike, tsaka bisikleta, kumpara sa kotse tsaka sa motor. Ang kotse, yearly yan, nasa 50+%. Kahit na mas marami yung motor, nasa 1/4 sila, 20+% usually, yearly. Pero nga, ang ginamit nilang narrative na delikado yung e-trike. At saka kasi 'di ba, yung traditional na bisikleta, 'di ba, may bike lane tayo maski sa EDSA, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Yes, meron. Yes, actually doon nalito yung marami sa community kasi nga tinawag lang nilang e-bike yung lahat ng klase. So, maraming nagtatanong para saan yung bike lane? Yung gamit kong e-bike, bisikleta naman to. Hindi naman to yung halos formang golf cart, which is a different topic. They should still be allowed with proper regulations and proper mandates, you know. So, yun nga, ang hinuhope talaga namin is maklaro nila itong announcement nila kasi parang flash news yung ginawa nilang style Basta ilabas lang. Pag may magtatanong, wala rin pala silang sagot na maibigay. So parang kumbaga naglabas ng news na hindi biro It's a big deal because affected yung mga araw-araw na daily routine ng mga tao affected dito. So hindi pwedeng maglalabas tayo ng news na hindi pa pala i-implement, number 1, hindi pa naman ini-implement, nilabas nyo na. Number 2, hindi pa pala tapos yung pinag-aaralan nila. And number 3, walang proper na sagot sa mga follow-up questions ng mga apektado. Okay. So Sir Angelo, kung sakali na nakikinig sa atin ng MMDA o yung MMC, binanggit mo yung mga policy o yung mandato, gusto nyong maklaro. So kung nakikinig sila sa atin ngayon, ano yung mga gusto nyong iklaro, idagdag, alisin,
Ano sa tingin ninyo? Yes, number one. Sige, I'll answer. Sige. Sige. Go ahead, Jonathan. Go ahead. Oh, nagkahiya. Siguro I'll answer with they should follow what is in our law, especially yung EBITDA law. Kasi ano lang yun tawag dito. Ano lang nung law na yon na 2022 law where it states na dapat ang pinaprioritize is electric vehicles, which includes e-trikes. Okay. Dapat ang nakasulat nga sa batas na yon dapat lagyan sila ng daan. Kung walang daan para sa kanila, lagyan sila ng daan. So, ang nakasulat pa nga doon kung lawakan yung bike lane na para kasya sila. Hindi yung i-restrict natin yung electric vehicles na yun nga yung supposedly solusyon natin para sa air pollution, sa heat caused by motor vehicles, sa traffic congestion. Yung electric vehicles sila yung solusyon dyan eh. Kaso lang bakit parang ang ginagawa ng gobyerno, especially LTO and MMDA, parang ang tingin lang nila ang electric vehicles e-cars lang, which is not true. Mas marami ang e-vehicles na hindi cars kesa sa cars. Okay. So, Angelo, may dadagdag ka doon? Yun po, na-mention ni Janardan yung EVIDA law. So, kung iti-technical po natin sila, ma'am, meron po tayong existing na batas kung saan nakasabi LGUs and cities should provide access to these light vehicles, road access to these light vehicles. So, may batas tayong ganon. Bakit baliktad ang announcement ng isang agency? Number 2, malabo kasi iba-iba ang hangarin, iba-iba ang desisyon ng mga agencies na ito. Iba ang gusto ni LTO, iba ang gusto ni MMDA, iba ang gusto ni DOTR. Kung ako nga ang tatanungin, why don't we create an agency catered to e-vehicles? Na talagang ang mga tao na nandun gumagamit nito, ang mga tao na nandun alam ito. Hindi towards cars ang mindset, hindi towards just registration. Kasi si LTO yan ang focus the registrations, the licensing. Of course, that's their department, right? Si MMDA, sila yung mas out there on the roads, but towards cars naman ang mindset nila. DOTR, although wala pa silang statement about this masyado, syempre, they're thinking about other things, public transport, buses, jeepneys, trains. So for me, I think it would be great if we had an agency catered towards e-vehicles, no? So pero yung Sir Angelo, yung paglilisensya at saka yung pagre-register ng mga itong mga gumagamit ng mga e-bike at saka mga e-trike, pabor ba kayo doon? For me, it's acceptable na may registration kasi depende sa, yun nga as I've mentioned ma'am earlier, may iba-ibang ang e-bikes, e-vehicles. So depende sa klase. So kung tipong parang motor na yan, tama lang na iparegister nila. Kasi if we harm other people sa kalsada or nabangga tayo, that may pinanghahawakan tayong registration, right? Pero meron rin kasing mga e-bike na sabi ko nga kanina, parang bisikleta lang. Parang sinabi, yung mountain bike nyo sa bahay, ma'am, ipaparegister ninyo bukas. Parang ganun po yun. Or yung folding bike po ninyo, ipaparegister nyo na rin. So hindi fair, kaya wag natin ilahatin, i-generalize na e-bike for registration. E-bike for licensing. So alamin nila yung mga iba-ibang klase at i-classify mabuti. Yun lang naman yung sa akin. But in terms of registration, if an light electric vehicle performs like a motorcycle already, yes, have it registered. Tama lang po yun. Okay. Tsaka isa pa kasi dun sa mga katulad nyo rin ng mga bikers, traditional, regular o mga e-bikes na yan, parang pinopromote din nila at the same time yung magandang effect nito sa ating kapaligiran. Anong masasabi mo doon, Sir Angelo at Janardan? Go ahead, Janardan. Yes, like I've said nga, ang daming nasusolve ng e-vehicles. Like, yun nga, yung air pollution natin, quality of life, yung traffic congestion, yung tawag dito, yung heat na galing sa mga motor vehicles. Ang laking factor nun kaya sobrang init sa atin. Kung kasi ako nagbibisikleta talaga ako kung
na-try nyo po magbisikleta nung pandemic, sobrang anlayo. I mean, especially nung kaka-announce pa lang at walang kotse sa kalsada. Kahit na tanghaling tapat, hindi mainit. Oo, So, no? malaking factor talaga na yung motor vehicles ang cause ng init. Hindi dahil lang mainit yung bansa natin, kundi dahil sa galing sa heat ng motor vehicles. Actually, kaya ako nabanggit din kanina yung sa Netherlands kasi parang pinagtuunan nila talaga ng pansin. Isipin mo yung kanilang pinakamalaking multi-story bike park nandun sa kanila. Pati yung kanilang Prime Minister kung minsan either e-bike ba yun o traditional na bike, 'di ba? Sabi nga nila doon mas marami pa sa kanilang citizens yung mga bike doon sa kanilang lugar. At nakakaano no, sabi nga bukod doon sa pagtaas nga no nung kanilang bike manufacturing sales, nakaganda rin sa kanilang kapaligiran at saka doon sa kanilang mga kalusugan, no? Kaya sabi ko nga kanina, baka pwede natin ding gayahin yun, 'di ba? Kasi marami na din ngayon ang katulad ninyo na mga enthusiast, no, pagdating diyan sa biking, 'di ba? Maski na e-bike lang ito. Yes, actually there's yung city planning nila sa Netherlands was catered na ma-accommodate yung bikers, people walking, 'di ba? So, sa lagay nga ng infrastructure natin ngayon, yung kalagayan ng infrastructure natin ngayon, mga kalsada, the way na pinlano yung city, sa lagay na to, tinitiis nga ng mga tao, which is, 'di ba, yan na naman tayo sa tinitiis, 'di ba? Or yung tinatawag nilang Filipino resilience, 'di ba? Or tinitiis natin yung anong kondisyon ng ngayon, 'di ba? So, tinitiis yung ganito, ngunit the numbers still show that there are so many bikers who use their bicycles to get to their destination every day. So how much more pag inayos po yung infrastructure? That's why baliktad yung solution. Ginawa nila, okay, may kahit ang narrative as Janardan mentioned, may mga na-aksidente minsan. Imbes na yung solution, let's fix our infrastructure. Yung solution, i-dismiss na lang natin sila. Di sila pwede dito. Okay. Anyway, sige, nako, Angelo, at least narinig natin yung inyong point of view tungkol dito sa pinag-uusapan na to. So, wala na tayong masyadong oras. Kung meron kayong mensahe at meron kayong panawagan, lalo na sa MMC o sa MMDA, kaugnay dito sa issue na ito. Sige, Angelo. Yeah, so we're hoping for complete details soon and proper and fair classifications, and I hope we put into consideration everyone who use these modes of transportation every day. Okay. So, maraming salamat, Sir Angelo, at saka Sir Thank you po, ma'am. Janardan Ladyong. Maraming Thank you po. salamat. Thank you. Okay. So, ayan yung naging panawagan na ating mga naging panauhin, sina Angelo Lacson, co-founder at co-owner Pop Cycle E-Bike Center, kasama si Janardan Ladyong ng Manila Bike Commuter. So, maraming salamat sa ating mga nakasama sa ating technical side, kay Michael Lines at kay Rolly Bumatayos, sa production side kay Bea Gaza de Guzman at Erwin Peñano. Sa mga naging natin viewers, maraming salamat, 11 milyon na views at mga likers natin. Maraming salamat po. At hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Muli maraming salamat. Magandang umaga. Antabayanan si F. Gaitos para sa kalipunan ng mga balita ngayong umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa